Batikang mamamahayag at dating alkalde ng Kalibo Aklan nasawi sa pamamaril habang nagpapahinga sa sarili nitong pamamahay. Samantala, ipo-ipo tumama sa Iloilo. Kisame ng isang hotel, gumuho. Isa ang naitalang sugatan at 3 sasakyan naman ang nasira. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Sa Luzon, gabi ng Martes, Abril 29, sumiklab ang isang sunog sa 2 palapag na bahay sa Sampaguita Street, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Ayon sa Barangay San Andres Fire and Rescue Brigade, isa ang sugatan at 4 na pamilya ang naapektuhan ng sunog, kabilang na ang isang senior citizen at mga bata. Hinala ng mga residente ng nasunog na bahay, posibleng ang naiwan na kandila ang pinagmula ng apoy. Sa lakas ng apoy, walang naisalbang gamit ang mga biktima na ngayon ay pansamantala munang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Basag ang 2 glass panel ng supermarket sa Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Matapos na dumiretso ang isang kotse sa loob nito at tuminto lang nang sumalpok ito sa cubicle ng customer service nitong Abril 29. Ang driver ng kotse ay isang 61 taong gulang na babae na nakaranas ng paninikip ng dibdib dahil sa pagkabigla sa nangyaring insidente. Paliwanag nito, nakita niyang mataas ang paradahan kumpara sa kalsada, kaya upang maiwasang sumabit ang ilalim ng sasakyan ay dinina nito ang silinyador dahilan ng pag-arangkada nito papasok sa supermarket. 4 ang nagtamo ng sugat sa naganap na aksidente, kabilang na ang driver at isang pasahero nito. Sa Visayas, nasawi ang veteranong mamamahayag at dating alkalde ng Kalibo Aklan na si Juan Johnny Dayag. 70 taong gulang nitong 29 ng Abril sa sarili mismo nitong pamamahay sa Villa Salvacion, Barangay Andagaw, Kalibo. Naganap ang insidente ng pamamaril dakong alas 8 ng gabi habang nakaupo ang dating alkalde sa rocking chair nito at nagpapahinga matapos na maghapunan. Tinamaan sa dibdib ang biktima na agad isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy bang inaalam ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng sospek at motibo nito sa pagpatay. Ang pagpaslang kay Dayag ay mariing kinundina ng Presidential Task Force on Media Security, kung saan nanilbihan si Dayag bilang Chairman Emeritus ng Publishers Association of the Philippines o PAPI. Gumuho ang kisame ng Zuri Hotel sa Iloilo City alas 10:40 ng gabi nitong 30 ng Abril, dulot ng malakas na ipo-ipo na may kasamang pagbuhos ng ulan at malakas na hangin. Nasaktan sa biglaang pagbagsak ng kisame ang isang rider at nasira rin ang 3 sasakyan. Mabilis naman ang naging pagresponde ng Iloilo City Emergency Responders, kabilang na ang hotel staff, upang mabigyan ng lunas ang biktima na agad ding itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa pamunuan ng hotel, sasagutin nila ang gasto sa naaksidenteng rider at mga sasakyang nasira. Tiniyak din ng hotel na nananatiling ligtas at matibay ang kanilang gusali dahil sa regular silang sumusunod sa safety standards ng lungsod. Sa Mindanao, nasa kote ng mga otoridad ang isang sospek sa pagbebenta ng ilegal na droga na kinilalang si alias Doy, 28 taong gulang, estudyante at residente ng Purok 7, Barangay Limaha, matapos ang ikinasang bypass operation pasado alas 2 ng madaling araw nitong 30 ng Abril, kung saan nakuha dito ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga lamang ng mahigit 20,000 piso. Sa kaparehong araw at lugar, alas 8:41 ng gabi, arestado rin ng Butuan City Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang kinilalang si alias Loloy, na isa ring street-level individual. Nakumpiska dito ang 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso. Kakaharapin ng mga sospek ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.